Hello mga papadin ko. Ngayon gagawa ako ng kosyari kasi yun ang request ng apo ng amo ko. Yun daw yung putor nila. O, diba? Ayan, kailanganin natin ng adas. Yung adas guys, kailangan pakuluan lang ito siya. Lutuin siya muna. Tapos lagyan ng asin para dagdag pampalasa guys, no? Itong kosyari na ginagawa ko, simple lang ito siya guys. Oo, simple lang yung mga ingredients niya. Kailangan lahat ng ingredients niya naluto muna. Naluto na bago siya ihalo-halo. 3 ingredients lang yung kakailanganin natin. Yun ay ang adas, macaroni at saka Egyptian rice. Same procedure lang lahat. Papakuluan natin hanggang sa maluto. Tapos i-separate natin siya sa tubig kasi yung adas, macaroni at saka Egyptian rice lang yung kakailanganin natin. At hindi nakasali yung tubig na pinakuluan doon sa niluto natin. O, diba? Tapos kakailanganin natin ng onion na pinirito, onion fry. Kasi dagdag pampalasa yun guys. Tapos ang pinaka-excited dito sa paggawa ng kosyari guys, yung sauce. Kailangan yung sauce yun yung magdadala doon sa kosyari. Kailangan alam mo paano siya lutuin ng malinamnam, kumbaga delicious ba. Yung pag natikman ng pagkain, is maparami yung kain ng amo natin kasi dahil doon sa sauce na ginagawa natin. May iba't ibang klase ng paggawa ng kosyari guys. Marami pa silang nilalagay dito na iba't ibang mga ingredients. Pero sa akin kasi 3 lang yung recipe o ingredients na ginawa ko. O, para hindi na rin ako mahirapan syempre. Siyempre, diskarte na rin yun, no? Kasi kung marami kang lulutuin, maraming ingredients, di dagdag din sa trabaho, di ba guys, no? At saka, ito yung kaugalian ng amo ko. Gusto niya 3 lang yung ingredients. Yun yung adas, macaroni, at saka yung Egyptian rice. Pero kailangan yung sauce niya, guys, the best yun, o, di ba? Dito lang kasi nagkakatalo-talo ang paggawa ng kosyari dito sa sauce. Oo. Pero yung sauce ko guys, ganito ako gumawa ng sauce ko. Oo. Kumbaga, paminsan kasi yung lasa. Kasi ako guys, yung panlasa na ginagawa ko sa mga gawain ko dito sa pagluluto ko sa Arabian food guys. Hindi yung panlasa ko, kung hindi yung panlasa nila. Kailangan talaga na master mo na yung panlasa ng amo natin. Kasi pag master na natin yun guys, no, kumbaga kahit anong mangyari, magugustuhan nila yung luto natin. Ayan yung sauce. Ganyan lang yung proseso ng sauce ko guys. Tapos kailangan yung kamatis na gagamitin ko dito is naka-blender. Kasi pag naka-blender siya guys, no, talagang masarap siya pag niluluto. Oo, tapos kailangan pag niluto mo siya guys, no, magiging sticky siya konti ba. O ganyan, makita nyo na matubig masyado. Kailangan talaga yung konti lang yung matirang tubig sa kanya, yung ganyan na siya guys, no, ganyan. O tapos yung sauce kasi, yung dami ng sauce, depende sa dami ng kosyari na lulutuin mo o gagawain mo. Depende na yun sa paggawa. Ako kasi guys, nakadepende yung dami ng sauce doon sa dami ng gawain kong kosyari. Kaya ayan, malapit na yan maluto yung Egyptian rice. Maya-maya konti guys, makikita nyo na kung paano ko siya ginagawa ng layer by layer. Kasi ganon yung turo sa akin ng amo ko. Tapos isang turo lang ito guys. Alhamdulillah kasi natutunan ko na siya. Yan lang yung mga ingredients na kakailanganin natin. Simple lang itong luto. Pero pag nakain mo siya guys, masarap pala. O ganyan ako gumawa guys, layer by layer. O yung 3 layer muna. Ayan. Tapos adas, kanin, macaroni. Pag natapos ko na yun, lagyan ko siya ng konting onion fry para dagdag pampalasa. Pagkatapos, yung procedure pa rin layer by layer. Ayan na siya guys. O diba, tapos ko na. And then, isusunod ko na dyan guys yung sauce niya. Dito na magkatalo-talo yung paggawa ng kosyari dito sa sauce guys. O diba, ayan na. O tapos lagyan natin ng piniritong onion sa ibabaw. Ayan na guys, ready to serve na. O diba, sigurado ako maparami naman ang kain ni amo. Kaya maraming salamat po sa panonood ng aking video guys.